Sa mahigit 7,100 na isla sa Pilipinas, tiyak na mapupukaw ang inyong mga mata sa sobrang naggagandahang tanawin ang meron sa bansa natin. Mula sa mga naggagandahang mga beach, makapigilingang views at malilinaw na tubig sa mga lagoon na talagang mabibigani ka sa ganda ng Pilipinas. Sa katunayan nga, ilang beses na napapangalanan ang Pilipinas bilang best island in the world ng mga international travel magazines. Kaya naman, hindi ka taka-taka kung bakit maraming banyaga ang gustong bumisita sa Pilipinas. Pero alam nyo ba na merong 5 hektarya ng sementeryo na lumubog sa ilalim ng dagat na dinarayo ng mga turista? Ito ay matatagpuan sa lugar ng Camiguin. Ang isla ng Camiguin ay pumapangalawa sa may pinakamaliit na probinsya dito sa ating bansa. Gayunpaman, sagana naman ito sa magagandang tanawin na talagang dinarayo ng mga turista. Ang Camiguin ay matatagpuan sa karagatan ng Bohol at 10 kilometro sa hilagang bahagi ng Mindanao. Ang provincial capital nito ay ang Mambahaw na dito mismo sa lugar ang may malaking populasyon. Ang probinsya ay kilala dahil sa matamis na lansones dito. Kaya kada taon, pinagdiriwang sa lugar ang Lanzones Festival tuwing buwan ng Oktubre. Pinagmamalaki ng probinsya ng Camiguin ang tinuturing na 3 national cultural treasures. Ito ay ang Old Bonbon Church sa Catarman, Watchtower sa Ginsiliban na tinayo pa sa panahon ng Espanyol, at ang topic natin ngayon na Sunken Cemetery sa Catarman. Ang 3 sites na ito ay dineklara sa pagiging outstanding nito pagdating sa historical, cultural, artistic at scientific value na sobrang importante sa ating bansa. Hindi lang yun, dahil marami ring importanteng cultural treasure sa island province na ito. Nandyan ang Old Mambahaw Fountain, Old Mambahaw Municipal Building, marami pang iba. Dito rin matatagpuan ang kilalang Mount Hibok-Hibok na kinilala at dineklara ng South Asian Nation bilang Asian Heritage Park. Isa itong makasaysayang bulkan na nakilala dahil sa mga naganap na malalakas na pagputok nito. Madalas din ito akyatin ng mga hikers na kapag narating ang tuktok nito, matatanaw ang kagandahan ng buong Camiguin. May isang bulkan na tinatawag na Mount Volcan o mas kilala sa Old Volcano na nakilala rin dahil sa ilang beses na pagputok nito noon. Pumutok ito noong taong 1827 at 1862 na kumitil ng maraming buhay. Pero noong 1871, ang Mount Volcan ay muling pumutok na naging dahilan ng paglubog ng malaking bahagi ng lupain sa Camiguin at dating kapitolyo nito panahon pa ng Espanyol. Ito ang Kota Bato. Kabilang sa lumubog ay ang 5 hektaryang sementeryo na kung saan
may kita ang mga nicho sa ilalim ng dagat. Noon, lumilitaw lang ang sementeryong ito kapag low tide. Pero hindi pa doon nagtapos ang kwento. Dahil noong taong 1948 at 1953 ay muling pumutok ang Old Volcano o Mount Volcan na lalong nagpalubog sa sementeryo. Ngayon, ang sementeryong nasa ilalim ng dagat ay nasa 20 feet na ang lalim. Kaya kahit mag-low tide, nananatili na lang talaga itong nakalubog dahil sa sobrang lalim nito. Ang mga nicho ay halos hindi na makita dahil tinubuan na ito ng mga corals at naging tahanan na ng mga marine species. Kaya masasabi na isa ito sa unique at extraordinary diving destination ngayon sa Pilipinas. Noong 1982, nagtayo ng malaking cruise sa ibabaw ng tumigas na lava para maging palatandaan sa lokasyon ng sementeryo. Gawa ito sa kahoy. Kaso, noong 1990, tumumba ito dahil sa bagyo. Kaya naman, agad-agad nila itong pinalitan ng krus na gawa sa bato. Sa iba, inaakala na ang lugar na ito ay nakakatakot puntahan dahil nga sa sementeryo. Pero kabaligtaran nito dahil napakaganda ng lugar na ito. Dinarayo ang lugar dahil sa nakaka-relax na ambience nito